تفضل Sister Princess. جزاك الله خيرا. After that, Sister Rowena. Okay, Tapos proceed okay po. tayo. Assalamualaikum po ulit. Ang batas na nakatuon sa... Ano po ulit yung tanong, Doc? Ulit po? Ang tanong, batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. It was the criminal law. Criminal law? Ang batas kriminal ay nakatuon lamang sa act or omission punishable by law. Halimbawa po, si Juan ay nagnakaw. Ganun po. Mapapunish si Juan, paparusahan si Juan dahil dun sa act niya na pagnanakaw at hindi dahil sa siya ay si Juan. If I'm not wrong po. Masya Allah, Mumtaz. Mia. Not wrong but correct. Masya Allah, jazakillah khairan. Masya Allah, yun po ang ibig sabihin natin. Isa sa mga example, yung sinabi ni Sister Princess, batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian niya, hindi sa katauhan niya. Hindi ko lang binanggit yung niya kasi para may kwan naman, critical thinking, analysis. Kasi batas tayo ngayon. Tama ba ba? Barakallahu fikum. Mumtaz, Sister Princess. Sister Rowena, ano sa'yo? Bismillah. Another example. Bismillah, ito po yung batas sa labor. Halimbawa po, sabi mo, batas na nakatuon batay sa katangian. Kasi po may mga PWD tayo na may skilled. Tapos po, dahil nga kung sa iba yun, kung walang batas, hindi sila pwedeng magtrabaho. Pero dahil nga may batas tayo para sa kanila, base sa kanilang skilled, hindi dahil sa PWD sila. Ayan po. Tapos yung isa po, yung sa mga ex-convict, yung mga nakalabas sa kulungan po, kung minsan po, dahil inaano sila ng lipunan, kaya mayroon tayong batas na once na nakalaya na ang isang nakakulong, pwede na po silang mag-work sa community. So ibig sabihin po, tama po yung legal yung batas sa in general rule, lahat ay pantay-pantay at makatarungan sa lahat ng tao. So tugma po doon siya kasi kaya nga po kung mapapansin po natin, Doc, may yung sa mga judge ay sa mga korte yung timbangan doon, 'di ba? May nakahawak doon na parang yung nakahawak na tao sa timbangan nakatakip. Ibig sabihin pantay-pantay, walang pinapaboran, walang diskriminasyon. Yun lang po. Masya Allah. Pero may discussion tayo dyan, inshallah. Yung nakapiring lang siya. Inshallah, next time. Inshallah. Barakallahu fiik, Sister Rowena. Mumtaz po, masya Allah. Mia. Tama po. No? Correct. Okay, Sister Laila. After that, proceed tayo. Tafadhal, Sister Laila. Okay, thank you. Ano yung meron sa'yo? Bismillah. Yeah, agree ako dun sa dalawa, Doc, na the law natin dito, ang law actually is focusing on the action and not on the personality ng tao. Kaya lang, in some cases, ginagawa ng mga guilty party that they know na matatalo sila is ginagawa nila ng paraan to make lusot kasi alam nila na pwede sila ma-absuelto on that. Let's say, for example, yung example ni na baka PWD, may sakit siya, na ganito. So na may instances na pwede siyang gumawa on things like labag sa batas. So, ginagamit nila, very common example is katulad ng sa, hindi ko naman inaano, no, pero like for example, itong mga mambabatas natin, for example, kapag masali sila sa batas in regards to graft and corruption, etc., naglalabasan na yung mga sakit, Doc. So, para na pwede siyang gamitin din na, let's say for example lang, in some other cases, merong nakapatay ng tao tapos sabihin niya may sakit siya sa utak or may sakit siya na na-trigger niya yung let's say for example, nagkaroon siya ng panic attack or nagano siya or whatsoever, psychological or psychiatric side ng ginagawa nila para imbis na makulong siya, doon na lang siya sa mental hospital, parang ganon. So, yun siya mga example din na ang law natin ay patas siya
kumbaga, angle by angle, tinitingnan natin para maging just and fair. Kasi nga, siya si tinatawag na hustisya. Pero sometimes, abuse naman. So, naglilabasan yung mga ano, para lang makalusot. So, yun lang. Naam, barakallahu fik. Chakran. Syukran jazilan Sister Laila, Sister Ruwaina, Sister Princess, mumtaz po kayong tatlo. Masya Allah. At saka yung hindi pa nakapagsalita rin, mumtaz din kayo. Masya Allah. Mamaya magsalita na yan sila. Insya Allah. Hasanan, tama po, no? Marami pong example doon, ya ikhwani wa akhawati. Yan po yung sinasabi natin sa Arabic na al-umumiyah, sifat al-umumiyah o sifatul umumiyah wa tajrid. No? Yan po yung mga katangian na umumiyah, no? In general, pangkalahatan at abstrakto. No? Okay. Batas na nakatuon sa isang tao batay sa katangian, hindi sa katauhan. Ang batas ay maaring iugnay sa isang tao lamang, ngunit hindi sa kanyang personal na pagkatao. Yun po yung sabi ninyo kanina, no? Masya Allah. Kundi sa katangiang hawak niya. Yun ang halimbawa ninyo na ibigay nyo. Ako magbigay na naman tayo ng halimbawa dyan mismo sa ating kitab. Barakallahu fikum. Ang batas na nagtatakda ng tungkulin at kapangyarihan ng hari, punong ministro at punong mahistrado, hindi ito para kay Juan bilang tao, kundi para sa sinumang umupo sa posisyon. Kung may bagong haring maupo, siya rin ang sakop ng parehong batas. Tama po ba? Ang tanong, kung wala na si Juan, namatay na, sakop pa ba siya ng batas na yon? Hindi na. Tama po. So, ibig sabihin, yun po yung sinasabi natin na pangkalahatan at abstrakto, umumiya, no? Sifatul umumiyati wa tajrid, pagiging pangkalahatan at abstrakto kahit nakatutok sa isang tungkulin o panahon. So, ano po ang sukatan natin ng pangkalahatan dyan? Anong sukatan ng pangkalahatan? Ang sukatan po ng pangkalahatan, ang pagiging pangkalahatan ng batas ay hindi nakabate sa dami ng taong sakop nito, kundi sa kakayahan nitong umiral para sa lahat ng makakatugon sa kondisyon. Maaring ito'y para sa buong lipunan, para sa isang tiyak na sektor, o kahit sa isang tao lamang. Ang mahalaga, ang katangian o position. Position ang sinusundan, hindi ang mismong pagkatao. Pansamantalang bisa ng batas, hindi lahat ng batas ay pangmatagalan. May mga pansamantalang batas na umiiral lamang sa takdang panahon. Anong halimbawa niyan? Mga batas para sa panahon ng digmaan o kaguluhan. Kapag natapos ang giyera o nagbalik sa normal ang lipunan, nawala na ang bisa ng mga batas na iyon. Subalit sa pangkalahatan po, ang mga batas ay itinuturing na pangmatagalan at mananatili hanggang ito'y baguhin o bawiin ng bagong batas. So ano po ang application natin sa ating buhay? Sa tunay na buhay, no? Hindi sa pelikula. Ang application po natin sa tunay na buhay, hindi sa pelikula ni Adolf Hitler. Ang batas militar po na inilalabas sa panahon ng kaguluhan ay hindi na pwedeng gamitin kapag bumalik na sa kapayapaan. Ang batas sa posisyon ng Pangulo ay para sa sinumang nakaupo sa pwesto, hindi lamang sa kasalukuyang tao. Ang batas sa krimen ng terorismo ay maaaring may particular na panahon ng bisa kung ito'y ginagawa bilang tugon sa isang pambansang banta. In short po, ang batas ay pangkalahatang at abstrakto. Al-umumiyati wa tajrid. Ang batas ay pangkalahatan at abstrakto kahit nakatuon sa isang tao o grupo, basta ito ay batay sa katangian, hindi sa personal na pagkatao. Ang bisa ng batas ay karaniwang pangmatagalan, pero ngunit
maaaring maging pansamantala sa mga natatanging sitwasyon gaya ng digmaan o kaguluhan. Sa madaling sabi po, ang higit na mahalaga ay ang kondisyon at layunin ng batas, hindi kung ilan ang sakop nito o gaano ito katagal mananatili. Barakallahu fikum. Ano po ang ating natalakay today? Bismillah. Ngayon lang yung yung tajrid wal umumiyah.